Isang matandang lalaki, suot ang mga damit na luma at butas-butas, ang pumasok sa isang Chase Bank isang tahimik na hapon. Sa isang kalmadong tinig, nagbigay siya ng nakakagulat na pahayag, "Akin ang bangkong ito." Sa una, nagtawanan ng mga tao sa loob. Akala'y isa lang itong biro. Lumapit ang gwardiya, handang paalisin siya. Ngunit nang dahan-dahang ipinasok ng matanda ang kamay sa kupas na bag na nakasabit sa kanyang balikat, biglang natahimik ang lahat. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Bigla namang bumukas muli ang mga pinto sa harap, dahilan para mapalingon ang lahat. Lahat ng mata ay tumingin sa pasukan. Pumasok ang isa pang matandang lalaki. Puti ang buhok, magulo at gusot. Ang mukha niya ay bakas ng taon ng paghihirap. Suot niya ang isang mahabang, makapal na brown na coat, kupas, may mga tahi at may mantsa ng mahabang panahon ng gamit. Halos masira na ang kanyang sapatos at bawat hakbang niya ay mabigat at mabagal. May dala siyang magaspang na canvas bag sa isang balikat. Butas na ito sa mga gilid at mukhang dumaan na sa buong buhay ng paglalakbay. Habang lumalalim ang kanyang paglakad sa loob ng bangko, nagsimula ang bulungan ng mga tao. May halong tawa at mga lihim na sulyap. Isang babaeng puti na mukhang nasa 50, nakasuot ng mamahaling damit, ay mas lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang designer bag habang tinititigan ng matanda ng may takot at pagdududa. Sa likod ng counter, may isang batang teller nang ngumisi at bumulong sa kanyang katrabaho. Baka naligaw lang siya dito. Kalat naman niya. Umikot ang mata ng kanyang katrabaho at sumagot ng may ngisi, malinaw na hinuhusgahan ang matanda base lang sa kanyang itsura. Ngunit hindi nagpahalata ang lalaki. Naglakad siya ng may tahimik na determinasyon. Ang mga matay malalim at matatag, hindi alintana ang mga husga at pangungutya sa paligid. Tumungo siya sa gitna ng lobby at huminto. Mula sa dating may bulungan, muling naging tahimik ang buong silid, puno ng tensyon at kuryosidad. Mula sa gilid, lumapit ang isang matangkad na gwardya na malinis ang uniforme. Ang mukha niya'y seryoso, halos galit. Siya si Stephen Miller, kilala sa pagiging marahas at madaling mabuwisit. Inilagay niya ang kamay sa kanyang holster, tinititigan ang matanda ng may pagduduwal. Pagkatapos may nangyaring hindi inaasahan. Tumuwid ng tayo ang matanda, tumingin sa lahat ng nanonood at binasag ang katahimikan. Ang boses niya'y kalmado ngunit matatag. "Akin ang bangkong ito." Parang kulog ang mga salitang iyon. Mabilis na napalitan ang katahimikan ng malalakas na tawanan, puno ng pangungutya at di pananampalataya. Ngunit si Johnny Kirby, ang matanda, ay hindi natinag. Nanatili siyang nakatayo, waring inaasahan niya na ang ganoong reaksyon. Habang nagtatawanan ang mga tao, nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Hindi siya tumingin sa iba. Sa gitna ng marangya at makintab na bangko, mukha siyang hindi nababagay doon. Ngunit sa isang banda, tila siya pa nga ang pinakanararapat naroon. Ang inaakalang biro ay malapit ng maging isang bagay na mas makapangyarihan. Hindi gumalaw si Johnny. Sa malinaw at matatag na tinig, muli niyang sinabi para marinig ng lahat, "Akin ang bangkong ito." Muling sumabog ang silid sa tawanan, ngunit hindi lang gulat ang laman ng pagtawa, may halong matinding pagmamaliit. Para sa marami roon, ang ideya ng isang dukhang lalaki na nagmamay-ari ng ganoong bangko ay katawa-tawa at para sa iba, nakakainsulto pa. Sa isang sulok, dalawang batang teller na sina Armando at Martin ang nagbulungan ng may panlilibak. "Sigurado akong lasing yan, yung mga matandang galing sa looban. Puro illusion lang ang buhay," ani Martin sabay ngisi. "Baka akala niya nasa opisina ng DSWD siya," sagot ni Armando na may mapanuksong tawa. Sapat ang lakas ng kanilang bulong para marinig ni Johnny, ngunit wala siyang sinabi.
Nakatitig lang siya sa main counter kung saan naroon si Albert Temp, ang manager ng bangko. Si Temp ay isang lalaki sa 40, blonde, magara ang bihis at mukhang may kontrol sa lahat. Ang kanyang mapupungay na asul na mata ay matalas at mapagmasid. Habang patuloy ang tawanan at bulungan, kumunot ang noo ni Temp, kumindat siya kay Steven, ang gwardya. Lumapit si Steven kay Johnny at may halong panunuya ang kanyang tinig. Okay na, matanda. Tapos na ang palabas mo. Umalis ka na rito. Huwag mo nang gawing mas mahirap pa, sabi niya, nakahawak pa rin sa kanyang baril. Humarap si Johnny sa kanya, dahan-dahan ngunit matatag. Wala siyang takot. Ang kanyang kakaibang katahimikan ay nagpatigil kay Steven kahit saglit. Hindi ako pumunta rito para manggulo, sabi ni Johnny, malinaw ang boses. Pumunta ako para kunin muli ang akin, ang bagay na ninakaw sa akin ng bangkong ito mahigit 50 taon na ang nakalipas. Muling natahimik ang buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil sa kalituhan o pagtawa. Ito na ang simula ng isang bagay na hindi inaasahan ni Numan. Sa simula inakala ni Albert Temp na isa lamang itong maliit na istorbo, karaniwang pangyayari sa isang hapon ng karaniwang araw. Ngunit unti-unting lumaganap ang kakaibang tensyon. Lumabas siya mula sa likod ng counter at lumapit sa matandang lalaki, pilit pinananatiling propesyonal ang kilos. Magalang ang kanyang anyo, ngunit hindi maikakaila ang lamig sa kanyang mga mata. Makikita sa kanya ang pagdududa at bahagyang pagkainis. Ginoo, hindi ko alam kung ano ang pinaniniwalaan ninyo. Anya, ang boses ay kalmado, ngunit malayo ang tono. Pero mali po kayo. Ang bangkong ito ay nasa pamilya ng mga Matthews sa loob ng maraming henerasyon. Ang lolo ko ang tumulong sa pagtatayo nito. Malamang ay nalilito lang kayo. Ngunit hindi umatras si Johnny. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Temp at matatag na sumagot, hindi ako nalilito. Kasabay nito, dahan-dahan niyang ibinaba ang lumang bag mula sa kanyang balikat at maingat na inilapag sa sahig. Tila bang ang laman nito ay may kakayahang baguhin ang lahat. Ipapakita ko sa inyo, sabi niya, mababa ang boses ngunit buo ang loob. Dito mismo, ngayon din. Ang mga taong malapit ay nagsimulang magkatinginan ng hindi mapakali, bulong-bulungan, nag-uusap sa pamamagitan ng mapagtakang tingin. May 3 na umatras. Karamihan sa mga customer ay puti, sanay sa tahimik at marangyang pamumuhay sa Rockview at hindi nila gusto ang paghadlang ng isang mahirap, matandang lalaki sa kanilang payapang araw gamit ang tila kakatuwang pahayag. Si Steven, ang guwardya, ay kitang-kitang nawawalan na ng pasensya. Lumapit siya ng mabilis at sumigaw ng huling babala. Isa na lang, matanda, sigaw niya. Umalis ka na o tatawagin ko na ang pulis. Huwag mo nang palalain pa. Ngunit hindi na tinag si Johnny. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod at sinimulang buksan ang kanyang bag. Bagamat nanginginig at may edad na ang kanyang mga kamay, gumalaw ito ng may layunin. Lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa kanya, pigil ang hininga, hindi makaalis ang tingin. Pati si Steven ay saglit na natigilan, bahagyang binawasan ng higpit ng hawak sa kanyang baril. Nahati ang kanyang mukha sa pagitan ng pagdududa at kuryosidad. May bagay dito na kailangang makita ng lahat, mahinang sabi ni Johnny, ngunit puno ng kumpiyansa. Pagkatapos binuksan niya ang bag, sa mismong sandaling itinaas niya ang takip, nagbago ang hangin sa loob ng bangko. Ramdam mo ito. Yumuko ang mga tao, lumaki ang mga mata, at namatay ang mga bulong sa isang iglap. Sapagkat anuman ang inilabas ni Johnny, hindi ito panloloko o kwentong guni-guni. Totoo ito, at may dalang bigat na hindi inaasahan ng sinuman. Bago pa man tuluyang makita ng lahat kung ano iyon, biglang dumamba si Steven. Malakas ang yabag ng kanyang bota sa marmol na sahig, kasabay ng isang tunog na tila basag na salamin.
Tama na yan! Sigaw niya, galit na galit ang boses. Ito ay bangko, hindi ampunan ng mga palaboy na naghahanap ng gulo. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa buong silid na parang sampal. May ilang puting customer na tahimik na tumango. Hindi man nagsalita, ngunit kitang-kita sa kanilang mukha ang sang-ayon. Ang matandang bias ay muling bumangon sa kanilang mga mata. Ang ilan sa mga tauhan ng bangko na kanina'y interesado pa ay umatras na. May ilan na nagbulungan, tahimik, na sinasang-ayunan si Steven. Ngunit nanatiling kalmado si Johnny. Nakatayo siyang matatag, tila hindi siya tinatablan ng unos ng panghuhusga sa paligid. Walang takot sa kanyang mukha, puro determinasyon. Ang kanyang mga mata, malalim, maitim at hindi natinag ay nakatutok kay Steven. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaunting pangamba ang gwardiya. Hindi ako narito para manggulo, sabi ni Johnny. Ang kanyang tinig ay tila batong hindi magigiba. Narito ako para kunin ang akin. Pwede mo akong insultuhin pero hindi niyon mababago ang katotohanan. Napakurap si Steven, gulat na gulat. Sanay siya sa mga kagaya ni Johnny na natatakot at umaatras kapag pinagbantaan. Ngunit iba ang taong ito. May kakaibang katatagan sa kanya, isang bagay na hindi kayang sindakin. Isang mahinang ubo ang sumira sa katahimikan. Muling nagsalita si Albert Temp, halatang sinusubukang pakalmahin ang lahat. Ang tono niya ay kontrolado at formal. Steven, tama na. Sabi niya, hindi man lang tiningnan ng gwardya. Nakatutok pa rin ang kanyang pansin kay Johnny. Ang boses niya ay magalang pa rin, ngunit malamig na at mas maingat. Ginoo, kung may tunay kayong ebidensya, handa kaming suriin ito, pero hinihiling kong huwag niyo na pong palalain pa ang gulo sa bangkong ito. Bahagyang tumango si Johnny. Pagkatapos, maingat niyang inilabas mula sa bag ang isang lumang ledger. Dilaw na ang papel, marupok at bakas sa bawat pahina ang katandaan. Itinaas niya ito para makita ng lahat at muling nagsalita, kalmado, malinaw, ngunit may lakas. Ito ang orihinal na talaan ng Chase Bank mula pa noong 1948, taon kung kailan ko ito itinatag. Ako si Johnny C.K. Kirby at bago ito ninakaw gamit ang kasinungalingan at rasismo, ang bangkong ito ay akin. Tahimik ang buong silid, lahat ay nakatingin, ang ilan ay hindi makapaniwala, ang iba'y pilit itinatago ang pagkabigla. Ang pangalang binanggit niya ay tila kumulog sa buong lobby. May ilan pa ring nag-aalinlangan ang tingin, ngunit may halong pagkabagabag na. Sa likod ng counter, namutla si Albert Temp. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang mabanggit ni Johnny ang apelidong Kirby, may malinaw na pagbabagong nangyari sa kanya. Narinig na niya ang pangalang iyon noon at hindi ito basta-basta bagay na maaaring balewalain. Sa kabila ng matigas na tindig at agresibong anyo ni Steven, may dumaan na saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Halos hindi halata, pero totoo. Ang kamay niyang kanina'y nakapatong sa sinturon malapit sa holster ay dahan-dahang bumaba. Hindi man niya namalayan, isang maliit na hakbang paatras ang ginawa niya. May nagbago. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita si Johnny bilang isang palaboy o nalilitong matanda. Sa unang pagkakataon, marahil naramdaman niyang ang lalaking nakatayo sa harap niya ay may dalang higit pa sa mga lumang kwento. Dala niya ang katotohanan. Nakatayo si Johnny, tahimik ngunit matikas. Hawak pa rin ang matandang ledger na mataas sa ere. Ang kanyang mga mata, hindi natinag, ay nakatutok kay Albert Temp. At ang mukha ni Temp, hindi na ito kasing kampante kagaya kanina. Unti-unti na itong gumuho. Kitang-kita ni Johnny ang pagbabago. Ang mga taong kanina lamang ay nagtatawanan at nambababa sa kanya ay ngayon nakatitig sa kanya ng may pagdududa. Ang pundasyon ng kanilang paniniwala ay nagsisimula ng manginig. At kasabay ng pag-ugoy na iyon, nagiba ang buong atmosfera sa loob ng bangko.
Ang dating punong-puno ng pangungutya at pagkainis ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Nakatayo si Johnny na parang isang estatwa, hawak ang aklat na tila isang bandila. Bandilang sumasagisag sa isang buhay ng paghahanap ng hustisya. At ngayon, ang katotohanan iyon ay nagsisimula ng lumitaw isa-isang bahagi. Pagkatapos dahan-dahan at maingat, ibinaba niya ang libro. Ang kanyang mga mata, puno ng alaala at apoy, muling tumingin sa buong silid. Walang gumalaw, para bang pati ang hangin ay natigilan. Marahan siyang yumuko, ang kanyang mga tuhod ay umalulong sa pagtiklop habang inilapag niya ang canvas bag sa sahig. Ang banayad na tunog ng bag sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang kulog. Napapitlag ang ilang tao. Biglang ang bag na kanina lamang ay tila walang saysay. Bag ng isang dukhang matanda ay naging sentro ng lahat ng mata. Si Steven, na kanina'y pinakamalakas ang panlilibak, ay ngayoy tila hindi na sigurado. Muling umatras, ngayon hindi na sinasadya. Para bang sinasabi ng kanyang instinct na may mas malalim siyang hinaharap kaysa inaakala niya. Ang dating matigas at tiwala niyang enerhiya ay naglaho. Ang natira na lang ay katahimikan, pagdududa at takot. Si Albert Temp, ang manager ng bangko na kilala sa pagiging kalmado at propesyonal, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga matay nakatitig sa bag, hindi kumukurap, para bang naengkanto. Ang lalaking nakayanan na ang mga kasot iskandalo sa mga nakalipas na taon ay ngayoy mukhang napaliligiran, hindi sigurado sa susunod na hakbang. Ang kanyang kamay ay nakabigkis sa gilid ng katawan, bahagyang nanginginig, ngunit hindi nagmadali si Johnny. Hinayaan niyang umigting ang tensyon na parang alon na malapit ng bumagsak. Pagkatapos, gamit ang mabagal, tiyak na mga kamay na hinubog ng taon ng pakikipaglaban, inabot niya ang bag at sinimulang kalagin ang mga tali. Ang kanyang mga daliri, bagamat kulubot at matigas, ay gumalaw na may katahimikan na lalong nagpatahimik sa paligid. Isa-isang naluwagan ang mga buhol hanggang sa wakas, sa isang huling hila, bumukas ang bag. Halos sabay-sabay na yumuko ang mga tao, hindi mapigilang tumitig. At doon nila ito nakita, isa-isang lumabas mula sa bag ang mga bungkos ng lumang pera. Kupas, luma, dahan-dahang gumugulong sa makintab na sahig. Bawat bungkos ay mukhang antigong-antigo, taglay ang lumang Chase Bank emblem, isang lumang logo na hindi na ginagamit sa loob ng mahigit 50 taon. Dilaw na ang mga perang papel, ang mga sulok ay nakakulubot, tila mga alaala na natulog sa dilim ng dekada. May malamig na hangin na tila dumaan sa loob ng bangko. Namulat ng malaki ang mga mata ni Steven. Pilit siyang nanatiling kalmado, pero tumingin siya kay Albert Temp, waring naghahanap ng kasagutan. Ngunit si Temp ay parang nakita rin ang multo, namumutla, bahagyang nakabuka ang bibig. Hindi maari, mahinang bulong niya, halos hindi marinig. Paano mo ito nakuha? Hindi agad sumagot si Johnny. Yumuko siya at dahan-dahang kinuha ang isa sa mga bungkos ng pera. Hawak ito na parang isang sagradong bagay. Marahan niyang hinimas ang ibabaw ng lumang papel, maingat, tulad ng isang taong humahaplos sa alaala na hindi kailanman nawala. Kumikinang ang kanyang mga mata, saglit lamang ng isang malayong damdamin, isang alaala, isang panahong ibang-iba sa ngayon. Noong 1948, wakas na niyang sinabi, ang boses ay mababa, ngunit sapat ang tindi upang hatiin ang hangin. Ako ang nagtayo ng bangkong ito gamit ang sarili kong kamay, gamit ang pawis, pangarap at sakripisyo ko. Bawat dolyar, bawat tiles sa ilalim ng inyong mga paa may pangalan at kwento ko. Tumigil siya, pagkatapos ay tumingin ng diretsyo kay Temp. Pero nang makita niyo ang kulay ng balat ko, pinili niyong maniwala sa kasinungalingan. Pinalayas niyo ako, kinuha ang akin dahil lang sa ako ay isang itim na lalaki.
Ang kanyang boses, matatag at puno ng sakit ng isang buong buhay, ay may lakas na hindi kayang sukatin ng salita. Sa lobby, nagbago na naman ang damdamin. Ang mga taong tumawa at humusga sa kanya ay ngayon ay umiwas ng tingin. May ilang nakatingin sa sahig. May ilan pa rin ang ayaw maniwala sa narinig nila. Pero marami na ang hindi kayang balewalain ito. Si Steven, pilit bumabangon mula sa dumadaluyong na pagdududa, ay muling lumapit. Ang tono niya ngayon ay mas maingat, wala na ang kayabangan. "Maganda ang kwento mo," mahinang sabi niya, halos pag-aalinlangan. "Pero paano namin malalaman na totoo to? Paano makakakuha ng ganitong halaga ang isang tulad mo?" Diretsong tumingin si Johnny sa mga mata ni Steven. Ang kanyang titig, kalma, ngunit matalim, ay parang sibat na tumagos sa kayabangan ng batang guwardya. Pinatigil ito sa kinatatayuan. Sa isang sandali, nakaramdam si Steven ng kakaiba, isang uri ng awtoridad na hindi kayang ipaliwanag. Umaalingasaw mula sa matandang lalaking nasa harap niya. "Ako si Johnny C.K. Kirby," sabi ni Johnny. Ang boses ay tahimik ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang lalaking tinanggal ng bangkong ito kasama ang kanyang pamana, kanyang yaman at maging ang kanyang pangalan. Tumigil siya sandali, pinasadahan ng tingin ng buong labi na ngayoy tahimik pagkatapos ay nagdeklara, "At nandito ako upang bawiin ang mga bagay na ninakaw sa akin." Ang kanyang mga salita ay bumulusok sa hangin, sumasalpok sa bawat sulok ng malawak na bangko. Habang pumapaimbulog ang boses niya sa katahimikan, unti-unti nang naunawaan ng mga nakikinig. Hindi na ito basta isang kakaibang tagpo. Saksi sila ngayon sa pagbubunyag ng isang matagal nang tinabunang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang sinabi, bumalot ang bigat ng katahimikan sa buong silid, tila hamog na dumadagan sa bawat isa. Nakalat sa malamig na sahig ang mga luma at kupas na pera. Ang mga sulok nito'y marurupok. Ang tinta ay kupas na, parang mga bulong mula sa isang nakaraang halos wala nang gustong banggitin. Bawat bungkos ng pera ay naging paalala ng isang kasaysayang sinadyang ilibing. Lahat ng paningin ngayon ay nakatutok kay Johnny. May mga mukha ng gulat, iba'y may alinlangan, pero wala ni isa ang nakayang umiwas sa kanya. Si Albert Temp, ang manager ng bangko na kilala sa pagiging mahinahon kahit sa ilalim ng pressure, ay halatang nawalan na ng kontrol. Ang ebidensyang nasa harap niya, ang pera, ang ledger, ang matanda mismo, ay unti-unting ginigiba ang kwento ng kasaysayan na akala niyang totoo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nawawala sa ilalim niya ang matibay na lupa ng kanyang awtoridad. Piliting kontrolin ang sitwasyon, lumapit si Temp at yumuko. Pinulot niya ang isa sa mga bungkos ng pera, maingat na tiningnan ito. Ang lumang Chase Bank logo na nakatatak sa marupok na papel ay nagpapakirot sa kanyang sikmura. Hindi mapagkakaila, ito'y tunay at sinauna. "Sinasabi mong ikaw si Johnny C.K. Kirby?" Tanong ni Temp, pilit pinapakalma ang tinig. "Na ikaw ang nagtatag ng bangkong ito noong 1948? Hindi nagdalawang isip si Johnny. "Oo," sagot niya buo ang boses. "Ako ang nagtayo ng institusyong ito mula sa wala. Ibinigay ko ang lahat, oras ko, lakas ko, pangarap ko. At nang ito'y nagsimulang magtagumpay, bigla nila itong kinuha sa akin dahil lamang sa kulay ng aking balat." Umiling si Temp, para bang nais niyang burahin ang narinig, ngunit nananatili ang mga salita. At habang mas pilit niya itong itinatanggi, mas lalo itong nagiging totoo. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Unti-unting nawawasak ang kanyang karaniwang tikas at kontrol. Kumakapit sa kahit anong natitirang lohika, muling nagsalita si Temp. Mas malakas ang tinig, tila kinukumbinsi ang sarili.
Kung ikaw nga talaga ang nagtatag, Ginoong Kirby, bakit wala ni isang tala ng pangalan mo? Nabasa ko na ang lahat ng opisyal na dokumento, bawat archive. Hindi kami pwedeng hindi nalaman kung may isang taong tulad mo na naging bahagi ng kasaysayan ng bangkong ito. Sobrang tindi ng tensyon. Tahimik si Johnny saglit. Pagkatapos, dahan-dahan niyang muling isinuksok ang kamay sa kanyang lumang canvas bag. At ang susunod niyang inilabas ay muling nagpalamig sa buong silid. Nasa kanyang mga kamay ang isang lumang ledger na nakabalot sa balat. Ang takip nito, kupas at may gasgas, ay may nakasulat pa ring Chase Bank Ledger 1948. Maingat niya itong binuksan, ang mga pahinay kaluskos parang tuyong dahon. Huminto siya sa isang bahagi na may mga pirma na nakasulat sa lumang tinta. Ito ang orihinal na ledger, anunsyo ni Johnny, mabigat ang boses, puno ng kasaysayan. Nandito ang pangalan ko, Johnny C.K. Kirby, katabi ng pangalan ng aking kasosyo, si John Williams. Magkasama naming itinayo ang bangkong ito. Bahagyang naputol ang kanyang boses habang ipinagpatuloy, bakas ang sakit sa bawat salita. Ngunit nang dumami ang pera at lumaki ang kapangyarihan, nanaig ang kasakiman. Hindi matanggap ni John ang ideya na may itim na lalaking kaagaw sa tagumpay. Kaya't pinagtaksilan niya ako. Pineke ang mga dokumento. Nagpakalat ng kasinungalingan, nagbayad ng mga tao para itaboy ako. Inalis ako tuluyan sa mismong bagay na ako ang may likha. Nag-ikot ng paghinga sa buong lobby. Ang mga customer na kanina'y tumatawa o naiinis, ngayon ay tahimik na nakatingin. May ilan na umiwas ng tingin, hindi makaya ang bigat ng katotohanang inilalantad. Ang iba na may titig, namumulat na sa lawak ng kawalang katarungan. Ang mga salita ni Johnny ay parang mga talim sa hangin, tinutuhog ang komportabling bersyon ng kasaysayan na matagal nang tinanggap ng marami. Si Steven, na kanina'y puno ng kumpiyansa at kayabangan, ay ngayon ay mukhang tuliro. Ang dating tikas ay nawala, pinalitan ng pagkalito at pangamba. Lumingon siya kay Albert Temp, waring nag-aabang ng utos. Si Temp, kapit sa ledger, ay mabilis na nag-flip ng mga pahina gamit ang nanginginig na kamay. Bawat linyang nababasa niya ay lalong nagpapahigpit ng buhol sa kanyang sikmura. Nandoon nga ang pirma ni Johnny C.K. Kirby, malinaw at paulit-ulit. Hindi maikakaila ang sulat kamay. Tugma ang mga petsa, lahat ay nagtutugma. Ang boses ni Temp ay halos bulong, basag, ay hindi maaari. Ngunit ito'y totoo. Habang mas malalim niyang binabasa, mas lumalalim din ang pagbaon ng katotohanan. Hindi ito mga kwento mula sa isang matandang puno ng sama ng loob. Ito'y mga katotohanan, dokumentado, pirmado at iniukit ng panahon. At sa bawat salitang nakasulat sa pahinang iyon, unti-unting bumibitak ang matagal nang pinapaniwala ang kasaysayan ng Chase Bank. Ang kasaysayang higit 50 taon nang ibinaon sa limot ay ngayoy unti-unting umaahon sa liwanag. Sa gitna ng mabigat na katahimikang bumalot sa bangko, nakatayo si Johnny, matatag ang tindig, matuwid ang likod, at matalim ang tingin. Bagamat halatang tinatakan ng panahon ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin, liwanag na hindi kailanman nawala. Mahigit kalahating siglo niyang kinarga ang bigat ng kawalang katarungan at ngayon, sa wakas, ang katotohanan ay unti-unting sumisiklab. Wala nang makapipigil. Para kay Johnny, ang sandaling ito ay hindi katapusan. Ito ang simula. Simula ng pagbawi sa lahat ng sapilitang inagaw sa kanya. Si Albert Temp, hawak pa rin ang lumang ledger, ay dahan-dahang nag-ikot ng pahina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga lumang pirma, tila hindi makapaniwala sa ebidensyang nakaharap sa kanya mula sa mga pahinang nilimot ng kasaysayan.
Habang nakatayo si Johnny sa katahimikan, tumingin siya sa malawak na bintana sa unahan. Sumisikat ang araw at bumabagsak ang liwanag sa makintab na sahig, at sa sandaling iyon, tila nakita niyang muli ang nakaraan, maliwanag, buo at hilaw. Maingat niyang inilapag ang ledger sa pinakamalapit na mesa, ang kanyang mga daliri nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng damdaming muling bumangon sa kanya. Nanatiling hindi gumagalaw ang lahat sa loob ng bangko, nakatitig sa kanya na parang may isisiwalat siyang lihim na matagal nang nilibing. Dahan-dahang iniangat ni Johnny ang ulo, buhay pa rin ang ningning sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod niyon ay naroon ang mga dekadang puno ng sakit, pagkadismaya at pagtataksil. At saka siya nagsalita, banayad ang tinig, ngunit malalim, parang alingaw-ngaw na bumangon mula sa guho ng kasaysayan. Noong 1948, panimula niya, nagsimula kaming buuin ni John Williams ang bangkong ito mula sa wala. Noon, ang isang itim na lalaki ay kailangang lumaban para sa bawat pagkakataon. Pero naniwala ako sa ginagawa namin. Naniwala ako na ang Chase Bank ay pwedeng maging simbolo ng katarungan ng mas makataong sistema. Bahagyang nauga ang kanyang boses, tila nabalaho ng alaala, ngunit nagpatuloy siya, matatag at determinado, bawat salitang puno ng katotohanan. Si John Williams ay hindi lang kasosyo. Kaibigan ko siya, pinagkatiwalaan ko siya, hindi ko kailanman inakalang ang lalaking kasama kong lumaban ay siya ring tatalikod sa akin. Muling umalingaw-ngaw ang mahihinang bulungan sa loob ng bangko. Nag-iba ang kilos ng mga tao. Ang bigat ng kwento ni Johnny ay unti-unti nang lumulubog sa kanilang puso't isip. Pati si Stephen Miller, na dating puno ng yabang, ay tahimik na ngayong nakatayo. Ang panlabas niyang tapang ay tinibag ng mga salitang hindi na maitatanggi. Tiningnan ni Johnny ang buong paligid, pagkatapos ay muling nagsalita. Mas mabagal na ngayon, tila nais niyang maramdaman ng lahat ang bawat kataga. Tandang-tanda ko ang araw na nagbago ang lahat. Nakipagpulong si John sa ilang puting stockholders, mga may kapangyarihan, may impluensya at may matinding pagmamaliit. Sinabi niya sa kanila na ang isang itim na lalaki ay hindi maaaring mamuno sa isang bangko. Sinabi niyang sisirain ko lang ang lahat. Huminto siya, huminga ng malalim, isinandal ang sarili sa alaala. Pinaniwalaan nila ang kanyang kasinungalingan. Pinalayas nila ako. Gumamit sila ng legal na tuso at madidilim na kasunduan para tanggalin ako sa board. At nang lumaban ako, sinarhan nila ang bawat pintuang nilapitan ko. Muling nanginig ang kanyang boses, ngunit ngayon may halong lakas. May hawak akong ebidensya, mga dokumento, katunayan. Lumibot ako sa mga korte, sa mga abogado, humahanap ng hustisya. Pero walang nakinig. Noon, ang mga kagaya ko ay hindi binibigyan ng pagkakataong magsalita. Pinapatahimik na kami bago pa man makapagsimula. Nagliliwanag ang mga mata ni Johnny sa mga luha na hindi niya pinakawalan. Mahigpit ang kanyang panga sa pagpigil ng emosyon. Ang sakit ng mga taon, ang pagtataksil, ang pag-iisa ay naroon pa rin. Buhay na buhay. Nakatayo ako noon sa harap ng isang hukom, patuloy niya, at diretsong sinabi sa akin, alamin mo ang iyong lugar. Ang isang itim na lalaki ay hindi pwedeng magpatakbo ng bangko. Tahimik, kay tahimik na tila maririnig ang paglaglag ng isang karayom. Ang mga taong nagtipon sa lobby na kanina'y natuwa o nainis, ngayoy tila binato ng realidad. Ang iba'y napayuko sa hiya. Ang iba na may hindi makahanap ng sasabihin. Pumunta sila roon para sa ordinaryong transaksyon. Sa halip, pinapaharap sila ngayon sa isang matagal nang nilimutang kasaysayan at pinapakinggan nila ito, marahas at totoo. Si Albert Temp ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya, walang imik. Ang dating kumpiyansang laman ng kanyang mukha ay nawala na. Ang natira ay isang lalaking gulat,
at walang alam kung paano susunod. Nais niyang kontrolin ang sitwasyon, ngunit ngayon hindi na ito kanya. Huminga ng malalim si Johnny, hinahanda ang sarili para sa mga salitang susunod. Naroon pa rin ang emosyon sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay naging matatag. Hinihiwa ang katahimikan ng malinaw at makapangyarihang tinig. Sa huli, wala silang iniwan sa akin, sabi niya. Nawala ang pangarap ko, ang karera ko, pati ang pangalan ko. Tinanggal nila ako sa mga talaan, parang hindi na ako kailanman nabuhay. Parang lahat ng itinayo ko ay para sa iba. Tumigil siya at itinuon ang kanyang tingin kina Stephen Miller at Albert Temp. Hindi natinag ang kanyang mga mata. Ngayon, bumalik ako, hindi para maghiganti, kundi para ipaharap sa inyo ang katotohanan. Bawat dolyar sa bangkong ito, bawat tile sa sahig, bawat hanging nilalanghap ng lugar na ito, galing sa sakripisyo ko, sa trabaho ko, sa pagkawala ko. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na tulad ng mga nauna. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagsalaysay ng isang kwento. Nagbukas ito ng isang sugat sa kasaysayan, sugat na matagal nang tinabunan, kinalimutan at ginawang malinis. Ngunit ngayon, bumukas ito muli at hindi na maikakaila. Si Johnny ay hindi na basta isang matandang estranghero, hindi na siya ang dukhang pinagtawanan nila pagpasok niya. Nakatayo siya ngayon bilang isang buhay na patunay ng pag-iral. Isang sagisag ng lahat ng pilit ibinaon ng lipunan. Ang presensya niya ay patunay na ang katotohanan ay hindi namamatay. Naghihintay lang ito ng tamang sandali upang bumangon at ito ang sandaling iyon. Sa pagkakataong ito hindi na siya mabubura. Ang hangin sa loob ng Chase Bank ay nanatiling mabigat at walang galaw kahit matapos magsalita si Johnny. Walang nagsalita, ngunit ang bigat ng kanyang kwento ay patuloy na umalingaw-ngaw. Mas malakas kaysa sa anumang tinig. Bawat tao sa silid ay nakatitig sa matanda, ang kanilang mga mukha'y nakapako sa pagitan ng di makapaniwala at tahimik na kahihiyan. Parang pati ang oras ay huminto. Hinihintay ang katotohanang ganap na yumakap sa bawat sulok ng lugar. Sa katahimikang iyon, muling gumalaw si Johnny. Mabagal, maingat, puno ng layunin, yumuko siya papunta sa kanyang lumang canvas bag. Bawat kilos niya'y sinadya, tila gusto niyang ang bawat galaw ay matandaan. Ang kanyang mga mata ay kalmado at matatag, puno ng lakas ng isang taong naghintay ng dekada para sa sandaling ito. Hinugot niya mula sa bag ang isang bungkos ng mga lumang papel, maingat na binalot sa oilcloth, para bang nagpoprotekta ng kayamanang mula pa sa nakaraan. Tumindig siyang muli, buong taas, at dahan-dahang binuksan ang balot gamit ang banayad na kamay. Bawat pahina ay tinurnuhan ng pag-iingat, tila ba hinahawakan niya ang isang bagay na sagrado. Tahimik na nanonood ang lahat, ang tensyon ay muling tumaas. Ito, panimula ni Johnny, ang tinig ay kalmado at kontrolado. Ang mga orihinal na legal na dokumento. Patunay na hindi ko kailanman nilagdaan ang paglipat ng pagmamay-ari ng bangkong ito. Hindi ko ito ibinigay kanino man, hindi kay John Williams at lalong hindi sa pamilyang Matthews. Ang pagbanggit sa apelyidong Matthews ay agad nagpabago ng ihip ng hangin sa silid. Kilala ng lahat sa Rockview ang pamilyang Matthews. Sa loob ng maraming henerasyon, sila ang itinuturing na mukha ng bangkong ito. Mayayaman, kagalang-galang. Walang nagtangkang questionin ang kanilang pamana. Hanggang ngayon, si Albert Temp na nakatayo lang ilang hakbang mula kay Johnny ay parang nawala ng lakas sa tuhod. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinapanatili ang balanse. Palagi niyang ipinagmamalaki ang pagiging kalmado sa ilalim ng pressure. Pero ngayon, nagsisimula nang pumasok ang sindak. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Kirby? Pautal niyang tanong. Sa loob ng mga dekada, pamilyang Matthews ang may-ari ng bangkong ito. Minana nila ito,
Bahagi na ito ng kasaysayan ng bayan. Mabagal na lumapit si Johnny, hindi natinag ang mga mata at inilagay ang mga dokumento sa nanginginig na kamay ni Temp. Tingnan mo na lang, Albert, mahinahong sabi niya. Nandiyan ang katotohanan. Nabuhay ka sa isang kasinungalingan ipinamana sa iyo ng mga taong binuo ang kapangyarihan nila sa pagtataksil. Ayaw man sinimulan ni Temp na basahin. Linya sa linya, sinuyod ng kanyang mga mata ang mga lumang dokumento. Bawat pirma, bawat opisyal na tatak ay totoo at nakakasira. Doon niya nakita ang pangalan ni Johnny C.K. Kirby malinaw na malinaw. At kapansin-pansin din ang kawalan ng kanyang pirma sa mga dokumentong naglilipat ng pagmamay-ari. Nandoon ang lahat. Ang bangko ay kinuha sa kanya, hindi sa legal na paraan kundi sa panlilinlang at manipulasyon. Sa huling mga pahina, tanging ang pangalan ni na John Williams at ng pamilyang Matthews ang naroon. Gumalaw ang labi ni Temp, ngunit walang lumabas na salita. Sa wakas, mahina niyang nasambit. Hindi ito maaari. Tumingin siya kay Johnny, maputla ang mukha, parang gumuho ang mundo sa ilalim niya. Kung totoo ang mga papeles na to, ibig sabihin, totoo ang mga yan, putol ni Johnny. Ang boses ay mas matatag, tila punyal na humihiwa sa katahimikan. At ang ipinapakita nila ay ninakaw sa akin ng Chase Bank ng mga makapangyarihang lalaking gumamit ng diskriminasyon para itago ang kanilang kasalanan. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Isa itong makasaysayang kawalang katarungan at hindi na ito pwedeng itago. Ang dating katahimikan ay napalitan ng mabababang bulungan. May mga customer na nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono upang mag-record. Ang iba na may nanatiling nakatayo, gulong-gulo, sinusubukang intindihin ang katotohanang dahan-dahang bumabalot sa kanila. Ang isang bagay na noon ay sagrado at di matitinag sa kanilang bayan, ngayoy unti-unting gumuho sa harap nila. Nananatiling kalmado si Johnny. Hindi na siya basta isang matandang lalaki. Siya ngayon ay isang saksi, isang tagapagdala ng katotohanan at sa wakas, inilalantad na niya ito para makita ng lahat. Si Albert Temp, hawak pa rin ang mga dokumento, ay dahan-dahang naupo sa pinakamalapit na silya tuliro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan niya ang mga papel, mga piraso ng mundong pinaniwalaan niyang totoo. Ngayoy lantad bilang isang ilusyon. Ang pundasyong pinagpatungan ng kanyang buong karera ay gumuho. Wala nang babalik sa dati. Ang mga bulungan ay naging mga alingaw-ngaw ng pagkabigla. Ang mga customer ay napatingin sa labas, may ilan na gusto nang lumabas. May halong takot, galit at pagkalito. Ang ibang kamay ay may hawak na kamera, nagdodokumento ng isang bagay na hindi na simpleng eksena. Ito'y kasaysayan sa pag-usbong. At sa gitna ng lahat na natiling nakatayo si Johnny, tumingin siya kay Stephen Miller na nasa gilid pa rin ng eksena, matigas pa rin ang tindig. Ang isang kamay ay nakakapit sa kanyang holster. Ngunit hindi na tinag si Johnny. Bagkus, tinitigan niya ito ng may tahimik at matatag na habag. Ginoong Miller, aniya, ang tinig ay mabait ngunit di matitinag. Hindi ako narito para manggulo. Narito ako para ilantad ang katotohanan. Talaga bang poprotektahan mo ang isang kasinungalingang nakabaon ng 50 taon? Hindi agad sumagot si Stephen. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa holster, ngunit ang dating tiwala sa sarili ay nawala. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng suporta, ngunit pawang pag-aalinlangan at pagkabiglaang nakita niya, wala ni isa ang sumang-ayon. Hindi ko alam kung anong palabas to, sigaw niya may basag sa tinig. At wala akong pakialam, gumulo ka sa loob ng bangko at kailangan mong managot. Diyan ka lang hanggang dumating ang pulis. Ngunit kahit siya mismo ramdam ang panlalambot ng kanyang mga salita. Ang kanyang autoridad, tila wala ng bisa. Si Temp,
na nakaupo pa rin ay tumayo sa wakas. Nanginginig ang boses, ang mga tuhod ay tila walang lakas. "Steven, tama na," mahina niyang sabi. "Kailangan nating lapitan to ng maayos. Hindi ito tulad ng inaakala natin. Kailangan nating tingnan ang katotohanan." Mabilis na lumingon si Steven, galit at hindi makapaniwala ang muka. "Anong ibig mong sabihin, Albert? Basta mo na lang pababayaan na sirain ng taong ito ang lahat ng pinaghirapan natin? Naniniwala ka sa kanya?" Tahimik ang buong silid. Hindi sumagot si Temp. Hindi niya kaya. Tiningnan niya si Johnny pagkatapos ang mga dokumento at sa huli ang mga mukha ng mga taong nanonood, gulong-gulo, gising. Nananatiling tahimik si Johnny. Wala na siyang kailangang sabihin. Dahil sinasabi na ng kanyang mga mata ang lahat. Hindi na siya muling mabubura. At lahat ng naroon, aminin man nila o hindi, ay alam na ang katotohanan ay dumating. At sa pagkakataong ito, hindi na ito matatahimik muli. At habang naghihintay sila sa pagdating ng mga pulis, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na muling babalik sa dati ang mundo sa loob ng Chase Bank matapos pumasok si Johnny Kirby sa mga pintuan nito. Ang titig ni Johnny ay nagsabi ng lahat. Ito ang tingin ng isang lalaking naghintay ng buong buhay para sa katotohanan na sa wakas ay mailantad. Isang katotohanang hindi na maaaring ipagsawalang bahala, hindi na pwedeng patahimikin, hindi na maikukubli sa ilalim ng kapangyarihan at kaginhawaan. At naramdaman iyon ni Albert Tempen. Ramdam niya ang bawat salitang binitiwan ni Johnny na tila biglang naging bigat sa kanyang dibdib. Totoo ang mga dokumento, totoo ang mga pirma. At ang kwentong matagal na niyang pinaniwalaan, ang pamana ng Chase Bank, ay walang iba kundi isang alamat na itinayo sa panlilinlang at kasakiman. Ngunit ang katotohanan, gaano man ito makapangyarihan, ay may kapalit. Alam ni Albert kung sino talaga ang pamilya Matthews. Alam ng lahat sa Rockview. Mayaman, hindi matinag, at matinding nagbabantay sa kanilang reputasyon. Sa loob ng maraming henerasyon, sila ang nagpapatakbo ng Chase Bank at may hawak silang kapangyarihang kayang sirain ang sinumang susuway sa kanila. Kapag lumabas ang katotohanan ito, tiyak ang unos, mga kaso, atensyong media, walang katapusang laban sa korte, magigiba ang reputasyon ng bangko, at pati ang pangalan ni Albert, ang kanyang karera, ang lahat ng pinaghirapan niya, maaring mabura sa isang iglap. Habang sumisikip ang kanyang isipan sa mga pangitain ng paparating na unos, tumingin si Albert sa kabila ng lobby at nagtama ang kanilang mata ni Steven Miller. Nasa holster pa rin ang isang kamay ni Steven, tuwid ang tindig, matigas ang anyo, isang malinaw na imahe ng kontrol at kaayusan. Ngunit ngayon, napagtanto ni Albert na ang imaheng iyon ay salungat sa kanyang konsensya. Luminga siya sa paligid, tahimik na nakamasid ang mga customer. Ang iba'y halatang natigilan, ang iba tila naaantig. May takot sa kanilang mga mata, ngunit may isa pang bagay na nagniningning sa likod ng pagkabigla, panimulang paniniwala. At naramdaman ni Albert iyon, si Johnny na nag-iisa sa harap ng lahat, hubot-hubad sa harap ng paghuhusga, ay nagsalita ng may dignidad at katotohanan. Ang ganung uri ng lakas, hindi mo kayang pekein. Lalong lumakas ang tinig ng kanyang konsensya, ang bigat ng kaalaman, ang tunay na kaalaman, na si Johnny ay niloko at pinagsamantalahan ay hindi na kayang balewalain. Ngunit halos sabay, bumalik sa kanyang isipan ang anino ng pamilyang Matthews. Tila bumubulong ng mga banta kahit walang salita. Naalala niya ang maaaring sumunod, mga demanda, paninira, pagguho ng lahat, pati na marahil ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sinakmal siya ng takot. "Albert, nakikinig ka ba?" Singhal ni Steven. Biglang ibinalik siya sa kasalukuyan. Matalim ang boses, puno ng pagkayamot.
Talaga bang isusugal mo ang lahat para sa matandang yan, para sa mga luma at alikabuking papel? Tumalikod si Albert kay Steven. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi na ito walang laman. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, muling tumingin siya kay Johnny, na tahimik pa ring nakatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, may nangyaring pagbabago. Isang bagay na hindi binanggit, ngunit ramdam, isang pag-unawang hindi matitinag. Pagkatapos, nagsalita si Albert. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit lumalakas habang nagpapatuloy. Ginoong Miller, hindi tayo pwedeng umasta ng ganito. Hindi natin pwedeng baliwalain ang nasa harap natin. Totoo ang mga dokumento. At si Ginoong Kirby, karapat dapat siyang marinig. May utang tayo sa kanya. Napatingin si Steven kay Albert, hindi makapaniwala. Ang lalaking hinangaan niya sa pagiging matatag at desidido, ngayon ay tila nag-aalangan, mahina, sa kanyang paningin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Albert. Ngayong mas matatag, alam ko kung gaano kalakas ang pamilya Matthews. Alam ko kung anong klaseng presyon ang kakaharapin natin kung lumabas ito. Pero alam ko rin na kung muli nating ilibing ang katotohanan, dadalhin natin ang bigat ng kasalanang ito habang buhay. Muling bumalot ang katahimikan. Bahagyang tumango si Johnny, ang mga mata ay lumambot, hindi dahil sa ginhawa, kundi bilang paggalang. Ito ang simula ng pagbabago. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay may naabot siya, isang pusong nahati sa pagitan ng kapangyarihan at prinsipyo. Alam ni Albert kung ano ang ginawa niya. Sa sandaling binitawan niya ang mga salitang iyon, pumasok na siya sa isang laban na hindi na niya pwedeng takasan. Hindi basta-basta magpapatalo ang pamilyang Matthews. Ngunit pinili na niya, wala nang balikan. Habang lumalalim ang katahimikan, dumapo sa labi ang kakaibang katahimikan, hindi lang tensyon kundi tapang. Nagkakatinginan ang mga tao, nagtataka kung ano ang susunod. At saka, tahimik, hindi inaasahan, isang bagong tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang marahang yabag ng isang taong lumalabas mula sa likod ng counter. Lahat ay napalingon. Si Evelyn Carter iyon, ang pinakabatang empleyado ng Chase Bank. Kilala sa pagiging tahimik, hindi nakikisawsaw sa mga seryosong usapan at hindi kailanman nagtataas ng boses. Buong oras ay nanonood lang siya, ngunit ngayon may nagbago sa kanya. Lumapit si Evelyn. Maliit ang kanyang katawan, magaan ang hakbang, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang presensya ay naging matindi. Naglakad siya na may tahimik na determinasyon sa marmol na sahig, papunta sa mga bungkos ng lumang pera na nakakalat sa gitna ng silid. Nagtaka ang lahat. Natigilan si Steven, hindi makapaniwala sa nakita. Ang mukha niya ay napuno ng kalituhan at may halong pagkainis. Hindi niya maunawaan kung bakit isa-isa nang bumibitaw ang mga taong inaasahan niyang kakampi. Sa harap ng lalaking kanina lang ay itinuring niyang walang halaga. Ngunit hindi siya tiningnan ni Evelyn. Nakatuon ang kanyang paningin sa pera, sa mga dokumento at sa huli kay Johnny na tahimik na nanunood. May pagkilala sa kanyang mga mata. Hindi siya basta lumalapit sa isang tumpok ng papel at pera. Lumalapit siya sa katotohanan. Isa yung munting kilos, ngunit may dalang pambihirang kahulugan. Ang ginawa ni Evelyn ay hindi lang paggalang. Ito ay isang tahimik, ngunit makapangyarihang pahayag. Hindi niya kailangang sumigaw. Sa simpleng paglapit, pinili na niya ang panig. Naniniwala siya kay Johnny at sa sandaling iyon alam ng lahat. Naniniwala ako sa inyo, Ginoong Kirby, sabi ni Evelyn. Ang tinig ay mahina, ngunit malinaw, tumagos sa bigat ng hangin na parang ilaw sa gitna ng dilim. Baka nga matagal na tayong nabuhay sa kasinungalingan. Baka ngayon na ang panahon para tumigil sa pagpapanggap. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa marmol na sahig ng bangko,
Tila huminto ang oras. Walang gumalaw, walang huminga. Nakakita sila ng pagbabago, isang pagbabagong hindi na kayang baliktarin. Nakatigil si Stephen Miller. Ang kanyang mga mata, malalaki sa gulat at lumalaking galit, ay nakapako kay Evelyn na para bang tinaksil nito ang lahat ng pinaninindigan niya. Sa kanya, ang ginawa ni Evelyn ay hindi lang pagtutol, ito'y rebellion. Isang saksak sa autoridad na buong buhay niyang ipinagtanggol. Ngunit hindi umatras si Evelyn. Humarap siya sa iba pang mga empleyado. Ang kanyang mga mata na dating mahiyain at tahimik ay ngayon ay nagniningas sa determinasyon. Hindi lang siya nagpapahayag ng suporta. Tinatawag niya ang kanyang mga kasamahan na magising, makita ang katotohanan at tumindig. At hindi ito nagtagal. Si Armando, isa sa mga teller na kanina'y nagtatawa at nangungutya, ay lumapit. Tahimik niyang pinulot ang isang kupas na perang papel mula sa sahig at inilapag ito sa mesa sa tabi ng kay Evelyn. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at ang kanyang mga mata ay humarap kay Johnny na may halong paghingi ng tawad at bagong paggalang. Naniniwala rin ako sa inyo, Ginong Kirby, mahina niyang sabi. Pasensya na, kanina mali ako. Isa-isa sumunod ang iba pang empleyado. Lumapit sila sa mga nakakalat na perang papel na tila mga piraso ng sagradong kasaysayan. At kahit wala silang sinasabi, maingat nilang inilalapag ang isa sa harap ni Johnny. Maliit ang kanilang mga kilos. Kaunti lang ang mga salita, ngunit malakas ang mensahe. Naniniwala na sila. Isa iyong alon ng tahimik na paghihimagsik, hindi laban sa bangko mismo, kundi laban sa kasinungalingang pinagbatayan nito. Tahimik na nakatayo si Johnny, nanonood. Lumambot ang kanyang mga mata sa emosyon, ngunit hindi siya umiyak. Tinanggap niya ito, ang sandaling ito na higit 50 taon niyang hinintay. Matapos ang dekada ng pag-iisa, ng pagtanggi, ng pakikipaglaban, hindi na siya nag-iisa. Itong mga kabataang lalaki at babae na karamihan ay minsang nagduda sa kanya ay pumili na. Sa kabila ng panganib, ng presyon, pinili nilang manindigan para sa katotohanan. Sa isang sulok ng silid na natiling nakapako si Stephen Miller, parang batong hindi gumagalaw. Ngunit sa loob niya unti-unting nabibitak. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang sarili niyang mga kasamahan, isa-isa, tumatalikod sa estrukturang buong buhay niyang ipinaglaban. Nakakuyom pa rin ang kanyang kamay sa holster ng baril. Mapuputla ang mga knuckles sa tensyon. Malalim ang bawat paghinga habang ang kalituhan ay unti-unting nauupos ng galit. Para kay Stephen, hindi lang ito pagsubok sa autoridad ng bangko. Isa itong banta sa kaayusang pinaniniwalaan niya. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito'y tungkol sa kapangyarihan, kontrol, pagmamalaki. At ngayon lahat iyon ay dumudulas sa kanyang mga kamay. Si Albert Temp na nakatayo pa rin sa likod ng counter ay halos hindi makapaniwala rin. Tahimik siyang nanonood habang ang kanyang team, ang kanyang staff, ay unti-unting tumatalikod sa katahimikan at lumalapit sa katotohanan. Ang tapang ni Evelyn ay nagsindi ng apoy na hindi niya inaasahan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ito. Ramdam na niya, hindi magiging madali ang daan. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang lakarin ito mag-isa. Ang katahimikan sa labi ay tila simula ng isang bago, isang tahimik na paggalaw, isang tahimik na revolusyon, isang tinig, isang hakbang, isang kilos kada isa, lahat nagsasabing, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa takot. Ang bigat ng sandali ay parang apoy na kumalat. Makapal ang hangin sa damdamin at tensyon. Halos hindi na makayanang dalhin. At pagkatapos, sumabog si Stephen. Nababaliw na ba kayo lahat? Sigaw niya, matalim ang boses, parang bubog na tumama sa katahimikan. Umalingaw-ngaw ito sa mga pader, ginigising ang lahat. Umiikot ang kanyang mga mata, naglalagablab sa galit.
Tinitigan niya ang bawat empleyado, bawat customer, bawat taong naglakas loob tumayo sa panig ni Johnny. Parang hinahamon silang umiwas ng tingin. Sandaling bumalik ang takot sa silid, ngunit si Johnny nakatayo pa rin, matatag. Hindi siya natinag. Dahan-dahan siyang humarap kay Steven, nagtama ang kanilang mga mata. Marupok man ang katawan, ang lakas na nasa likod ng kanyang tingin ay hindi matitinag. Hindi siya kinurapan dahil nakita na niya ang ganitong galit noon pa. Ramdam na niya ang ganitong uri ng kapangyarihang maraming beses nang nagtangkang durugin siya. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo pa rin. Nasa kanyang tingin ang karanasan at paninindigan at higit sa lahat, kapayapaan. Kapayapaang hindi galing sa tagumpay, kundi sa pagkakaalam na nasabi na niya ang totoo. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, hindi na muling matahimik si Johnny Kirby. Hindi sa pagkakataong ito. Isang maliit na kilos, ngunit may bigat na hindi masukat. Ang ginawa ni Evelyn ay hindi lang paggalang, isa itong tahimik ngunit matatag na pahayag. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdeklara, ngunit sa simpleng pagkilos, pinili na niya ang katotohanan. Naniniwala ako sa inyo, Ginoong Kirby, mahinahong wika ni Evelyn, malinaw sa gitna ng mabigat na katahimikan. Baka nga matagal na tayong nabubuhay sa kasinungalingan at baka panahon na para tumigil sa pagpapanggap. At sa kanyang mga salita, tila huminto ang oras. Walang gumalaw, walang nagsalita. Nakita nila ang pag-ikot ng hangin, isang bagay na hindi na pwedeng ibalik sa dati. Nanatiling nakatayo si Steven Miller. Malalaki ang mga mata sa galit, halos pumuputok. Ang tingin niya kay Evelyn ay puno ng pagkabigo at pagkalito. Tila ito'y nagkasala ng pinakamalaking pagtataksil. Para sa kanya, hindi lang ito pagtutol, ito'y paghihimagsik, pagtalikod sa autoridad na pinanindigan niya buong buhay. Ngunit hindi umatras si Evelyn. Humarap siya sa mga kapwa-empleyado. Ang kanyang mga mata, dating tahimik, ay nagniningas na sa determinasyon. Hindi lang siya nagpapakita ng suporta, tinatawag niya ang iba na magising. At nagsimula silang gumising. Si Armando na kanina'y may ngising mapanukso ay lumapit. Tahimik niyang pinulot ang isang lumang perang papel mula sa sahig at inilapag ito sa mesa. Naniniwala rin ako, Ginoong Kirby, bulong niya puno ng pagsisisi. Pasensya na sa ginawa ko kanina, mali ako. Isa-isa sumunod pa ang iba. Nilapitan nila ang mga lumang pera na parang sagradong alaala ng isang panahong pilit binura. Walang nagsalita. Ngunit lahat ay nagpakita ng paninindigan. Paninindigang may saysay, paninindigang huli na, ngunit totoo. Si Johnny ay tahimik lang na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay malambot sa emosyon. Hindi siya umiyak, hindi kailangan. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang higit 50 taon, hindi na siya mag-isa. At sa kabila ng lahat nananatili si Steven sa kanyang kinatatayuan, tila isang matibay na pader. Ngunit sa loob niya, gumuho na ang pundasyon. Hindi niya matanggap ang nakikita, ang mga taong dati kanyang inaasahan. Ngayon ay yumuyuko sa isang lalaking tinitingnan niyang walang halaga. Ang kamay niya ay nakakuyom sa holster ng kanyang baril, nanginginig, putla sa galit. Para sa kanya, ito'y hindi lamang tungkol sa bangko, ito'y tungkol sa kapangyarihan, sa kontrol, sa pagkakakilanlan. At ngayong unti-unti na itong nawawala sa kanya. Samantala, si Albert Temp ay tahimik na nakamasid sa lahat. Ang mga empleyado niya, isa-isang tumatalikod sa katahimikan. Si Evelyn ang nagsindi ng apoy at alam ni Albert, tama lang iyon. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na tatahakin. Ngunit alam din niyang hindi na siya maglalakad ng mag-isa. At sa sandaling napakabigat ang katahimikan, pumutok si Steven. Nababaliw na ba kayo lahat? Sigaw niya parang kidlat na sumira sa katahimikan. Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Steven ay galit, mapula, nagsusumigaw ng takot. Ngunit walang umatras. Hindi si Johnny, hindi si Albert,
Hindi ang kahit isa sa mga taong ngayon ay pumiling tumindig. Tumayo si Albert, ang puso'y tumatakbo, ang isip naglalaban-laban. Ito na ang kanyang bangko, ang kanyang mga tao at ang kanyang desisyon. Ngunit si Steven ay hindi na nag-iisip, siya ay nagre-react, natatakot at desperado. Bigla niyang hinugot kalahati ng kanyang baril mula sa holster, nag-freeze ang buong labi. "Tama na!" sigaw niya. "Sinabi kong umalis ka na!" Tinutok niya ang baril kay Johnny, isang tahimik ngunit nakakapanindig balahibong banta. Napasinghap ang mga tao, may ilang tahimik na gumapang papunta sa mga exit. Ngunit walang naglakas loob magsalita. Ito na ang dulo, isang maling hakbang at wala nang babalikan, ngunit nanatili si Johnny, kalma, matatag, hindi takot. Tumayo si Albert sa pagitan nila at sa sandaling iyon alam niya, ito na ang sandali at gumalaw siya, lumakad siya, huminga ng malalim at tumayo sa mismong gitna ng baril at ni Johnny Kirby. Nagulat ang lahat, bahagyang nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang boses matatag. "Steven," sabi niya, "bilang manager mo, inuutos ko, ibaba mo ang baril, ngayon na." Napatingin si Steven, halos hindi makapaniwala. "Pinapanigan mo siya?" sigaw niya. "Matapos ng lahat ng binuo natin, ipagpapalit mo yon para sa kanya?" Hindi na tinag si Albert, hindi ito tungkol sa pagpili ng panig. Mahinahong sagot niya, ito ay tungkol sa pagpili ng katotohanan. "Nabasa ko na ang mga dokumento, wala nang pagtanggi. Ang ginawa sa kanya ay mali, sadya at malupit. At kung gusto pa nating may patutunguhan ng bangkong ito, kailangan na nating itigil ang pagbubulag-bulagan." At sa wakas, unti-unting ibinaba ni Steven ang baril. Nanginginig ang kanyang kamay, galit pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kilos niya ay pagsuko. "Pagsisisihan mo to, Albert," bulong niya, hindi na isang banta, isang pag-amin, isang pagkatalo, at tahimik siyang umatras. Nanatiling nakatayo si Johnny, hindi gumalaw. Ngunit ngayon may ngiti sa kanyang mga labi, hindi ng tagumpay, kundi ng kapayapaan. Tumingin siya kay Albert. Nagkatitigan sila. Hindi na kailangang magsalita. Isang pader na pinatayo sa kasinungalingan ang nabasag. At bagamat tapos na ang sandaling iyon, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Ngunit may naipundar na pag-asa, katapangan at paninindigan, at si Johnny sa unang pagkakataon ay hindi na isang nawawalang pangalan. Siya na ngayon ang patunay na ang katotohanan, gaano man katagal mong ikubli, ay muling babangon. Nagpaikot ng tingin si Albert sa buong silid. Nakita niya ito sa kanilang mga mata, sina Evelyn, Armando at marami pang iba, ang tahimik na lakas, ang hindi matinag na suporta at ang iisang paninindigan. At muli siyang nagsalita. "Nagpasya na ako," anya, matatag ang tinig. "Dadalin ko ito, lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya sa Board of Directors at Executive Committee." Huminga siya ng malalim at idinagdag ng buong linaw at tapang. "Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Isinusugal ko ang lahat, ang aking trabaho, ang aking kinabukasan. Pero mas pipiliin kong mawala ang lahat kaysa magtrabaho sa isang lugar na itinayo sa katahimikan, kawalang katarungan at kasinungalingan." Ang kanyang mga salita ay kumalat sa buong silid, parang punlang itinanim sa bawat puso. Isang alon ng tahimik na pag-unawa at paninindigan ang dumaan sa labi. Lumapit si Evelyn, mahinahon ngunit buo ang loob. "Hindi ka mag-iisa, Albert," sabi niya. "Kasama mo kami. Ano man ang mangyari, kailangang magbago ang bangkong ito at tayo ang magsisimula ng pagbabagong iyon." Tahimik na tumango ang iba. Si Armando ay tumango rin, matatag. Ang matatandang empleyado ay nagkatinginan. Tila may mga alaala silang ngayon lang nagkaroon ng saysay, ng boses. Alam nilang lahat, ang laban sa batas ay magiging mahaba, magulo at marahas. Ngunit mas matibay sa takot ang kanilang pinanghahawakan, ang katotohanan at ang pagkakaisa ng mga taong ayaw ng tumalikod.
Sa dulo ng silid, si Stephen Miller ay nanatiling tahimik. Ang galit ay nawala na. Ang mukha niya ay masalimuot. Tila unti-unting nauunawaan na ang buong akala niya'y laban para sa kaayusan, ay laban pala para protektahan ang kasinungalingan. Hindi siya nagsalita, ngunit marahil sa kaibuturan may nabago na rin sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Albert Temp sa executive boardroom ng Chase Bank. Bit-bit niya ang lahat ng ebidensya ni Johnny Kirby, ang orihinal na ledger, ang mga lumang dokumento, ang makasaysayang perang papel na matagal nang ikinubli at tinanggihan. Matatag siyang tumayo sa harap ng buong board at sa harap ng pamilyang Matthews na nakaupo sa gitna ng dekadang yaman, pagmamataas at kapangyarihan. At sinabi niya ang katotohanan, tulad ng inaasahan, sumabog ang silid, may galit, may akusasyon, may banta, tahas man o palihim, ngunit hindi natinag si Albert. Hindi siya tumayo roon para sa sarili niya, kundi para kay Johnny, para sa katotohanan at para sa kaluluwa ng bangkong minsang bulag niyang pinagsilbihan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong Rockview. Ang kwento ni Johnny Kirby at ang mga lihim ng Chase Bank ay naging laman ng mga pahayagan, balita at maiinit na diskusyon sa buong komunidad. Lumalabas ang mas maraming katotohanan, naungkat ang mga dekadang katiwalian at pagtanggi. Umpisa na ito ng laban sa korte at si Johnny, hindi na lamang siya isang matandang lalaking bumabawi sa ninakaw sa kanya. Isa na siyang simbolo, isang simbolo ng katotohanan, ng tibay, ng hustisya na hindi kailanman namamatay. Para kina Albert, Evelyn, Armando at iba pa na dati tahimik na tumatanggap ng sistema, lahat ay nagbago. Hindi na sila basta empleyado, sila na ngayon ay tagapagtanggol, tagapagbago, tagapag-ingat ng isang mas makatarungang hinaharap. At si Stephen na nakatayo sa gilid tahimik, wala na siyang kayang itanggi. Kailangang harapin niya ang isang katotohanan na hindi na niya maikukubli. Lumagpas sa Rockview ang kwento ni Johnny. Naging inspirasyon ito para sa iba, mga taong matagal ng tahimik, pinagsawalang bahala, binaliwala, sapagkat ang kwento ni Johnny Kirby ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng kanyang pamana. Ito ay tungkol sa ating lahat, tungkol sa lakas ng loob upang magsalita, sa paninindigan para sa tama, at sa paniniwalang may halaga pa rin ang katotohanan. Dahil meron. Kaya ngayon kami nagtatanong sa inyo, ano sa tingin mo ang pinakaimportante kapag humaharap sa kawalang katarungan? Ito ba'y tapang? Ito ba'y integridad? O ito ba'y ang kahandaang isuko ang lahat alang-alang sa tama? Kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa isang taong kailangan itong marinig at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang totoong kwento na pumupukaw ng pag-asa. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli, tumindig magsalita ng totoo at huwag kailanman tumigil sa paniniwala sa hustisya.